nagbabawas na tayo sa matataba and maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi.
Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman, syempre, magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. So, kumusta na po ang ating weekends, o ating weekdays pala? Sana po naging maayos at fruitful at stress-free ang inyong mga araw, kahit ano pang sabihin natin na tayo nahihirapan sa sobrang traffic dahil nga nagkukumahog ang lahat sa pamimili ngayon ng kanilang mga Christmas gift. And speaking of Christmas, kahit nga naghihirap pa tayong mga Pilipino, basta meron tayong mga nakasabit na parol at meron tayong Christmas tree, maligaya ang bawat pamilya. Siyempre, pagandahan ng mga palamuti at Christmas lights, naggagandahang Christmas tree, nagliliwanag ang buong kabahayan. Pero siyempre, dapat mag-ingat din tayo, lalo na sa mga octopus connections, yung isinasaksak natin sa ating mga outlets, no? Dapat bumili po tayo ng maayos na extension cord. At yung mga Christmas lights na ilalagay natin, dapat yung may seal na safe para gamitin. Para siyempre makaiwas tayo sa sunog. At siyempre dapat handa tayo sa susunod na bayaran ng kuryente dahil tataas na naman ang mga kuryente natin. At meron na rin ngayon ng mga nagkakaroling ng mga bata. Tunay namang napakasaya talaga ng Pasko dito sa atin sa Pilipinas. Pero paalala ha, hinay-hinay lang tayo sa paggastos, lalo na sa papasok na bagong taon, bagong pagsubok na naman ang kakaharapin natin. But, syempre, ang importante, sama-sama ang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Pero ang pagdiriwang natin ng Pasko dapat kakitaan ng pagmamahal at yung pagiging hindi makasarili. Ang pagbibigay, hindi yung pagtanggap. Yun ang siyang tunay nagpapamukadkad sa diwa ng Pasko. Yung bang mas mabait tayo sa isa't isa? Yung tumutulong tayo ng may pagmamahal sa mga kapuspalad. Lumalambot ang ating mga puso at pinaka-importante, pinatatawad natin ang ating mga kaaway. At yung mga kaibigan natin, inaalala natin. At the most important thing is, sinusunod natin ang Panginoong Diyos. Pinagliliwanag ng diwa ng Pasko ang mga pananaw natin sa mundo at nakikita natin ang abalang takbo ng buhay sa daigdig at nagiging mas interesado tayo sa mga tao kaysa sa mga bagay. Alam nyo, mas gaganda ang mundo nating lahat kung tayong lahat ay nagbibigay ng mga regalo ng pangunawa at pagkaawa, ng paglilingkod at pagkikipagkaibigan, siyempre ng kabaitan at kahinahunan. Naway maglakbay ang diwa natin sa Bethlehem, taglay ang magiliw at nagmamalasakit na puso bilang ating regalo sa ating tagapagligtas. Okay, simulan na po natin ang pagbasa sa ating unang liham sa araw na ito. Dear Ate Raquel, Yoli de la Peña po ang pangalan ko. Isinilang ako sa isang liblib na nayon. Anak mahirap. Pero bata pa ako, nakatanaw na ako sa malayo. May mga pangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa buong nayon namin. Wika nga po, nasa gitna ng pusikit na dilim. Literal yan. Kasi po, walang linya ng kuryente sa aming nayon ng mga panahong yon. Alam mo Ate Raquel, madalas nagpupunta ako sa burol. Lalo pat kapag palubog na ang araw. Kasi mula sa burol na kinauupuan ko, isa-isa nang sumisindi ang mga ilaw doon sa malayo. Maganda ang mga ilaw sa bayan. Kasi doon, merong kuryente. Pero sa nayon namin, wala.
Kaya nga, inggit na inggit ako kasi meron silang kuryente. Kahit gabi, maliwanag sa lugar nila. Pero sa amin, Ate Raquel, pagsabit ng gabi, wala na, super dilim na. Sa kanila, ang gamit nilang ilaw, fluorescent. Samantalang sa amin, lamparang may kerosene gas. Pag ginamit mo habang gumagawa ka ng assignment, mamayang konti lang, nako, napakaitim na ng butas ng ilong mo dahil sa usok. Kaya nga lagi kong sinasabi sa sarili ko noon na paglaki ko, gagawa ako ng paraan para magkaroon ng kuryente dito sa lugar namin. Kaya Ate Raquel, na makatapos ako ng high school, kinausap ko naman si nanay. Ang sabi ko, mag-aaral ako ng kolehiyo sa Maynila. Ang sagot ni nanay, anak, abay, mahihirap lang ang mga magulang mo. Magsasaka lang ang tatay mo. Paano ka namin mapag-aaral sa Maynila? Sabi ko naman po sa nanay ko, kinausap ko na po si Tia Luna. Di ba ho, meron silang karinderya sa Pasay City. Sabi ko, baka naman pwede ako mag-apply sa kanilang katulong. Sabi ko pa ho, kahit hindi nila ako pasweldohin, basta makapag-aral lang ako kahit sa gabi. Sabi po ng nanay ko, nasabi mo yun sa Tia Luna mo? Opo, kasi po, gusto ko talaga po makapag-aral. Huwag po sana kayo magalit sa akin, Nina Itay. Kasi po, inay, iniisip ko po, ganito lang ba po ang buhay ko? Matutulad na rin ba ako sa mga pinsan ko na nagsipag-asawa ng maaga? Yung bang magbubuntis, mag-aanak ng marami, tapos ang mga anak nila, hindi na rin makapag-aral. At saka, Nay, pumayag naman po si Tia Luna eh. Tumawag lang daw po ako at susunduin nila ako dito kapag pinayagan ninyo ako. Kaya sige na po. Payagan na po ninyo ako. Sandali pong natahimik si nanay. Tapos, sinabi niyang, sige, pumapayag na ako. Pero magsabi ka rin sa tatay mo ha, bilang pagpapakita ng respeto sa kanya. Pasensya ka na anak ha. Kailangan mo pang mamasukang katulong, masunod lamang ang pangarap mo. At ang sagot ko naman po sa nanay ko, Nay, huwag po kayo humingi ng pasensya sa akin. Ang anak ko, pag mahirap ang magulang, dapat gumagawa ng paraan upang matupad ang kanyang ambisyon. Ate Raquel, hanggang sa paglaki ko, hanggang sa noong nag-aaral na ako sa Maynila, nanatiling buhay ang pag-asa ko na isang araw ay baka may magagawa ako para sa nayon namin. Wala akong pinagsasabihan ng pangarap kong yun. Bahagi kasi ng pagsisikap ko ang adhikain, sana may magawa ako para sa nayon namin, sa nayong aking sinilangan. Pagdating ko po sa Maynila, pinagsikapan kong maabot ang aking pangarap. Aral sa gabi, trabaho sa umaga, at madalas po kapag nakikita ako ni Tia Luna, sinasabi niyang, Hoy, Yoli, bakit narito ka pa sa karinderya? Hindi ba may pasok ka ngayon? Pwede ba iwanan mo na yung mga hugasin at baka malate ka pa? Isa pa nandiyan naman si Insyang. Siya na lang ang maghuhugas ng mga yan. Lagi niya po akong pinaalalahanan. Kasi gusto rin niya akong makatapos ng aking pag-aaral dahil alam niya ang pangarap kong matulungan ng aming nayon na kahit papano umasenso ito at magkailaw. Kailangan po na talagang magsipag ako kasi nga gusto ko talagang matulungan ang aming nayon.
At ang akin naman Tia Luna, siya po ang nagbibigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral. Kaya sinasamantala ko naman po ang paglilingkod sa kanya at hindi ko po sasayangin ang aking pag-aaral. Lumipas din po ang mga taon, dumating din ang pinakahihintay ko, ang pagtatapos ng aking pag-aaral o pagtatapos ko sa aking pag-aaral. Dumating sa Maynila sina nanay at tatay upang dumalo sa aking graduation. Labis-labis po ang pasasalamat ko kay Tia Luna sa tulong at tiwala niya sa akin. Ang sabi po ni Tia Luna, "Aba, hindi mo utang sa akin ang pagtatapos mo, Yoli. Nangyari yan dahil sa sariling sikap mo. Aba, naging napakasipag mo. Kaya naman, naging todo rin ang suporta ko sa iyo. Oh, ayan ang mga magulang mo. Sa kanila mo ibigay ang diploma mo." Sa akin po, muling nagkatotoo ang kasabihang, kapag may tiyaga, may nilaga. Sa tulong ng reporter na suki namin sa karinderya ng tiyahin ko, natanggap ako sa TV station na pinagtatrabahuan niya. Nung una, assistant lang muna ako ng kung sino-sino executive producer sa iba't ibang programa. Pag ko ay naging proofreader ng ibobroadcast ng mga balita at di nagtagal, ipin na rin ako ng isang programa o isang executive producer na rin. Dahil po sa trabaho ko bilang executive producer, nakapagdokumento kami ng tungkol sa kahirapan ng buhay dito sa nayon namin. Kahirapan na lalo pang pinalala ng kawalan ng linya ng elektrisidad. At para na rin malaman ng mga nanunungkulan ng mga kaawa-awang kalagayan ng mga naninirahan dito. Kasi mas mabilis kumilos ang mga nasa gobyerno kapag kinakalampag ng mga taga-media. Dahil sa ginawa naming panayam ng sa mga taga-nayon, agad na kumilos ang mga namumuno sa nayon namin. Agad silang nagpag-ugnayan sa mga kinauukulan para magkaroon ng kuryente sa nayon namin. At pinagawa na rin ng congressman sa nayon namin ang mga kalsada na madalas lubog sa tubig, ulan. Kaya hindi makarating at makaalis sa mga produktong galing sa nayon namin. Ate Raquel, nalimang po ako sa aking trabaho. Kaya naman ang pansarili kong damdamin o pag-ibig ay hindi ko na mapag-ukulan ng panahon. Kasi po, ang trabaho ko puro deadline. Wala na akong panahon maglunoy sa isang munting kabiguan. Saka, hindi po ako ang tipo ng babaeng magpapatali sa isang bagay na hindi ko pa napagtagumpayan. Lagi po akong nakatingin sa mga bagay na pwede ko pang ma-accomplish. Kagaya ng naging munting ambag ko sa pagkakaroon ng linya ng kuryente sa aming nayon at pagkakaroon ng simentadong kalsada sa nayon namin. Hanggang dito na lamang po, Ate Raquel. Salamat po ng marami sa pagbasa mo sa aking sulat. Gumagalang, Yoli de la Peña. Yoli, balikan ka namin ha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan, tambalang. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max alaga ng Unique Toothpaste.
with Max Protect formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Cleaning tips gamit ang toothpaste. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa realsimple.com, bukod sa iyong ngipin, ang toothpaste pwede ring magamit sa iba pang mga bagay. Una, pwede itong panlinis ng iyong white sneakers. Paghaluin lamang ang isang kutsarang toothpaste, baking soda at tubig at saka ito ipanlinis gamit ang isang brush. Pwede rin itong panlinis sa inyong linoleum tiles, gayon din sa silverware para muli itong kumintab. Subukan mo rin itong gamiting panlinis ng inyong steam iron plate. Siguruhin lamang na malinis itong mabuti bago muling gamiting pamplansya. At panghuli, maganda itong panlinis sa mga handle, gripo at lababo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagmula sa isang munting pangarap ng isang batang musmos na nais sa katuparan dahil sa pagsisikap. Totoo ang kasabihang hindi mahirap abutin ang pangarap kung ito'y iyong pagsisikapang maabot. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga at pananalig sa Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyo, Yoli de la Peña, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong napakagandang kwento. Mabuhay ka at nawa marami ka pang matulungan na lugar dito sa atin sa Pilipinas na magkaroon ng kuryente. At hindi lang kuryente, kundi magandang kalsada pa. Pero alam mo, nakatutuwa ngayon kasi talaga namang nai-improve na ang mga kali natin. At nawa, buong Pilipinas na ang magkaroon ng ilaw o mailawan na ang buong Pilipinas. Maraming salamat ulit sa iyo, Yoli de la Peña. Mabuhay ka. Ngayon po gusto kong batiin ang ating mga kaibigan. Happy watching kay Lina F.
Gakayan, kay Luisito Ablaza. Hello din kina Maria Cristina Warde Andrade, kay Mirna Aquino, kay Cristina Sumagi Alarcon, Dionisio FSR, Dennis Yongson, Carlos Longcop, Cleto Cornejo, Caloy Contrata, Zoraida Nieves Falorina, si Jet Ramos, Julieta Bionat, Saturnino Laoay Sr., kay Venus Villamin Chudorica Lubao, CJ Lahora, Redemsor Escobel, Nora Villapando, Angelo Redaha, Emma Fernandez ng Hong Kong, kay Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, De Villa Leia, Jim Oler, James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Topher Mendoza, kay Eva Villaflores Robles, Randy Mendiola, Ringo Placides, Edilberta Sabanal Roa, Luisito Ablaza, Catherine Contreras, Manuel, Leo Javares, Doc Christy Future, Tristan Wyatt V. Gulay, Edilberta Sabanal Roa, Arnold Duco, Becky Villanueva Tezuka, Ruby at Neil Tamayo, Raymond Butalon, Mel Villar, Ivy Gutierrez Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Ulalia at Jean Aceret. Alam niyo ba na ang hypertension o pagtaas ng blood pressure ay isang kondisyon na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo? Ang pagkakaroon ng hypertension ay naglalagay din sa isang tao sa panganib na magkaroon ng malubhang komplikasyon tulad ng atake sa puso, stroke, aneurysm at pagpalya ng puso upang pangalanan ang ilan. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-alam ng mga sanhi ng biglang mataas na presyon ng dugo o pagtaas ng presyon ng dugo ay mahalaga dahil makakatulong ito sa mga tao na mapababa ang kanilang panganib sa mga komplikasyon nito. Ang hypertension ay nangyayari kapag ang presyon ng dugo sa loob ng katawan ay mas mataas kaysa pa sa normal. Nangangahulugang ito na kung ang iyong pagbabasa ng presyon ng dugo ay nasa paligid ng 140/90 o mas mataas pa, kung gayon mayroon kang hypertension. Ito ay maaaring sanhi ng maraming bagay tulad ng mga sumusunod, makinig po kayo. Ang pagiging obese o yung sobrang taba, yung paninigarilyo, pag-inom ng sobrang alak, hindi sapat ang pag-exercise, pagkain ng mga pagkain mataas sa sodium, yung maaalat, nagkakaroon ng sobrang stress, at yung pagkakaroon ng mga kamag-anak na meron ding hypertension, hindi nakakakuha ng sapat na tulog, sakit sa bato, at ang matandang edad. Kapag may edad ka na, may hypertension ka na rin. Ang lahat ng mga bagay na ito ay maaaring magdulot ng hypertension sa isang tao kung hindi maaalagaan ng maayos. Ang hypertension ay maaaring humantong sa mga problema nga sa sakit sa puso, sakit sa bato, stroke, pagpalya ng puso, aneurysm, vascular dementia, at marami pang ibang problema sa kalusugan. Ang hypertension ay kilala rin bilang isang silent killer dahil karamihan sa mga tao ay karamihang hindi nakakaramdam o hindi nararamdaman ng mga epekto sa kanilang katawan hanggang sa magkaroon sila ng malubhang problema. Sa ilang mga kaso, ang presyon ng dugo ay ng isang tao ay maaaring tumaas o biglang tumaas nang walang anumang babala. Ito ay lalong mapanganib para sa mga taong mayroon ng hypertension dahil inilalagay sila sa malaking panganib ng mga komplikasyon tulad nga ng aneurysm, stroke o atake sa puso. Ito rin ay kilala bilang isang hypertensive crisis. May ilang sintomas na nagpapaalam sa iyo kung magkakaroon ka ng pagtaas ng presyon ng dugo gaya ng sumusunod: pananakit ng dibdib, malabong paningin, sakit ng ulo, pag-ubo, pagduduwal o pagsusuka, pagkahilo, at yung kinakapos sa paghinga, pagkapagod, pagkabalisa, pamamanhid o panghihina ng mga braso, binti o mukha.
Kapag ikaw'y nakakaranas na ng pagtaas ng iyong presyon ng dugo, siguraduhin humingi ng tulong o pang-emergency na tulong at uminom ng gamot para sa presyon ng dugo. Bibigyan ka ng iyong doktor ng payo kung ano ang maaaring gawin kung sakaling mangyari ito. Okay? Siya. Pause po muna tayo for some reminders. Isa po munang patalastas. We'll be back. May isang kaibigan. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito, padala ni Perlita Valencia ng Batangas City. Sometimes, searching for love clouds our judgment. What is meant to be will be. Minsan daw kapag tayo naghahanap ng pagmamahal o pag-ibig, nauulapan ang ating judgment, ang ating pangunawa,
Kasi what is meant to be will be. Kung anong nararapat, yun ang dapat sa atin. Sometimes searching for love clouds our judgment. What is meant to be will be meant to be. Okay, maraming salamat sa iyo, sa iyong padalang food for thought sa linggong ito, Perlita Valencia ng Batangas City. Kung kayo po ay merong food for thoughts o pagkain pangkaisipan, padala niyo lamang po dito sa atin o email nyo sa dearaterraquel@gmail.com. Naulit ko, small letters po yan, dearaterraquel@gmail.com. Ngayon naman po, gusto kong batiin ng mga kaibigan natin, sina Gina Diaz at si Neil Medina ng London, UK, si Tess Toca ng Ras Al Khaimah, UAE, and of course, hello sa mag-asawang Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California, na ngayon ay nandito sa Pilipinas. Ako, nag-i-enjoy talaga itong mag-asawang to. At kasama din nila si Dory by day at Aris Pose by night. Ako talaga naman nag-i-enjoy din si Aris dahil matagal din naman siyang hindi nakauwi simula nung pandemic, no? So ngayon lang siya nakauwi, kaya naman enjoy siya. Welcome back, Aris, at sana magtagal ka sa pag-uwi mo dito sa Pilipinas. At gusto ko rin batiin si Arlene Sago ng Tokyo, Japan, and of course pinababati niya ang kanyang butihing ina na si Lucy Sago ng Navotas City. Magandang hapon sa inyong mag-ina. At maligayang pakikinig sa aking kaibigan na si Tina Salcedo ng Bacoor, Cavite, si Brenda Bello, ang aking kaklasing si Rebecca Corpus ng Las Vegas, Nevada, and of course, ako naman ang aking Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California. Maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. Okay, siya ngayon, basahin na po natin ang ating second letter of today. Dear Ate Raquel, Jonas Pascual po ang aking pangalan. Naisipan ko pong isulat sa inyo ang aking kasaysayan para kahit papano maging inspirasyon sa mga tulad kong mahirap lang. Sadya kasing napakahirap ang maging isang mahirap. Hindi mo alam kung anong bukas ang naghihintay sa iyo. Ngunit kung tayo ay magsisikap, malalampasan natin ang pagsubok na ito sa ating buhay. Dalawa lang po kami magkapatid, si Tanya na mula pa nang isinilang ay may sakit na sa puso. Hindi maipagamot dahil sa kakulangan ng pera. Maaga po kasi kaming naulila sa ama, kaya mag-isa kaming tinaguyod ng aming ina. Tanging pananahin ng mga damit ang pinagkukunan ni inay na ipinambubuhay niya sa amin. Ang kahirapan namin yon ang nagtulak sa akin para magsikap at pagbutihin ang pag-aaral. Gumraduate ako ng elementary na valedictorian. At sa kagustuhan kong maipagpatuloy ang aking pag-aaral, nag-working student ako, Ate Raquel. Pumasok pa nga akong dishwasher sa restaurant na malapit sa amin. Mabait po ang may-ari ng restaurant, si Sir Kaloy. Alam niyang nag-aaral ako, kaya naman kapag may pasok ako sa school, sa iba na niya pinatatapos ang paghuhugas ko ng mga pinggan at kubyertos. Minsan po kinausap ako ni Sir. Nalaman niya kasing first honor ako sa klase namin. Sabi niya, ay mabuti naman at nakakapag-aral ka ng husto kahit pa nagtatrabaho ka. Ang sagot ko naman po, gusto ko po kasing maiahon sa hirap si inay at maipagamot ang kapatid ko. Kaya po pinagbubuti ko ang pag-aaral ko para sa kanila. Sagot naman po ni Sir Kaloy, ay mabuti ka pa. May ambisyon at pangarap. Samantalang itong anak kong si Melody, saksakan ng tamad mag-aral. Puro pasang awa ang grado. Ang sagot ko naman po, Sir, kung gusto po ninyo, ako na lang po magtututor sa anak ninyo. Pumayag naman po si Sir Kaloy at dahil doon, nadagdagan ang kinikita ko. At dumami pa ang nagpapatutor sa akin dahil sa rekomendasyon ni Sir Kaloy sa akin. Kaya madalas naman ginagabi ako ng pag-uwi sa bahay. Sabi ni inay, anak, bakit gabing-gabi ka na ata?
Baka naman masyado mong pinapwersa yan sarili mo. Sabi ko naman po, Nay, okay lang po to. Kailangan ko din pong gawin to dahil marami tayong babayaran. Lalo na po ako, marami akong babayaran sa school. Naiyak na naman po nanay ko. Sasagot niya sa akin. Sabi niya, pasensya ka na anak ha. Ito kasing kinikita ko sa pananahi, panggastos lang natin dito sa bahay at pambili ng gamot ng kapatid mo. Bigla ko pong niyakap ang nanay ko. Sinabi kong, Nay, naiintindihan ko po. Kaya nga po nagsisikap ako sa pag-aaral para kapag nakatapos ako makapagtrabaho ng maayos, di matutulungan ko na rin po kayong maipagamot si Tanya. Minsan po may nagpatahi kay nanay, si Aling Edith, na may pwesto sa palengke. Gusto niyang si nanay na ang mag-supply sa kanya ng mga duster at blouse. Nagbigay agad ng paunang bayad at may dala pang prutas para kay Tanya. Pumayag naman po ang nanay ko kasi nga hindi na siya maghihintay ng patahi sa kanya. Napag-usapan po nila ako, Ate Raquel. Sabi daw ni Aling Edith, balita ko, matalino daw yung panganay mo. Napakasipag din daw. Nag-aaral sa umaga at sa gabi nagtatrabaho para daw matulungan ka. Alam mo, palagay ko, malayo ang mararating ng anak mong yan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ugali. Ang sagot naman po ng nanay ko, hari nawa, para naman magkaroon siya ng magandang buhay. Naway naririnig kami ng Diyos sa aming mga dasal. Ang sagot naman po ng kausap niya, oo naman, Elsa. Akala mo ba mayayaman lang ang pinakikinggan ng Panginoon? Lahat tayo dahil wala siyang pinipili. Kaya maniwala ka lang sa Kanya, magkakaroon at magkatotoo ang mga hiling mo sa Kanya. Madalas na ikakwento ni nanay ang mga pinag-uusapan nila o sinasabi ng mga customer niya. Proud na proud po sa akin ng nanay ko. Kaya naman, totoong nagsisikap ako na mapabuti ang aking pag-aaral. Gusto ko pong mapaoperahan si Tanya dahil may butas ang kanyang puso. Nahihirapan siyang huminga at dahil doon, lagi siyang nasa bahay at nakahiga. Alam po ninyo, awang-awa ako sa kanya kapag nakikita ko siyang nahihirapan. Kaya nagpatuloy ako sa pag-aaral sa umaga at trabaho sa gabi at nag-tutor naman ako tuwing Sabado at Linggo. Hanggang sa dumating po ang pagkakataon na nakagraduate ako ng high school at naging valedictorian ulit. Nabigyan po ako ng 4-year college scholarship galing sa alumni ng paaralan namin kung saan ako nagtapos ng high school. Tuwang-tuwa po ang nanay ko sa karangalang tinatanggap ko. Sabi ko, konting tiis na lang. Maaabot ko na rin ang pangarap ko. Sabi naman ni nanay, "Ako anak, malapit nang masuklian ang kaginawaan ng mga pagsisikap mo. Masaya ako at nagpapasalamat sa Diyos na biniyayaan niya ako ng anak na tulad mong matalino, masipag at mapagmahal na anak at kapatid." Hindi lang po si Nanay at Tanya ang natuwa, maging si Sir Caloy na may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan ko. Kaya binigyan niya kami ng piging o salo-salo para sa aking pag-graduate. Itinuloy ko pa rin po ang pagtatrabaho sa restaurant at ang pagtututor. Kaya kahit paano nakatutulong po ako kay nanay sa panggastos sa bahay. Naitatawid din namin ang panggamot ni Tanya. Kaya lang po isang gabi, ginising ako ni nanay. Jonas anak si Tanya, kanina pa hindi pa kumikibo. Akala ko natutulog lang. Ako anak ay baka inatake siya ng sakit sa puso. Dali na natin siya sa ospital kaagad. Agad-agad po namin dinala sa ospital ng kapatid ko pero DOA na po siya dahil sa kakapusan ng pera, hindi namin kaagad na ipagamot sa espesyalista ang kapatid kong si Tanya. Kaya po, yun ang naging dahilan kaya siya namatay.
Naging mahirap po muna sa amin ni nanay ang nangyari pero pinilit kong maging matatag para sa nanay ko. Sabi niya, "Anak, kung wala ka sa tabi ko, baka hindi ko kayanin ang lahat ng ito." Ang sagot ko naman po sa nanay ko, "Lagi lang po ako nandito, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan. Hindi po." Habang nag-aaral, ibinabahagi ko sa mga kaklase ko at sa mga guro ang kwento ng buhay ko. Sinasabi kong maagang nawala ang aking ama habang pumanaw sa sakit ang aking bunsong kapatid. Ngunit ang mga pangyayaring ito sa amin ang naging dahilan kung bakit higit akong nagsisikap at nagpapakatatag para maabot ang aking mga pangarap. Hindi lang para sa aking sarili, kundi para sa aking ina na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa akin. Kaya hindi dapat maging hadlang ang kahirapan upang matupad ang pangarap. Hindi po nagtagal dahil sa aking pagsisikap, nakatapos po ako ng pag-aaral ko. Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng ating mga pangarap. Sa ngayon po, accountant po ako sa isang kilalang firm dito sa Cebu City. At ang lahat ng ito, ipinagpapasalamat ko po sa Panginoong Diyos at sa aking ina. Maraming salamat po sa pagbasa mo sa aking liham, Ate Raquel. Naway maging inspirasyon sa mga taga-subaybay ninyo ang aking kwento. Isa pong mapagpalang hapon sa inyo. Ako po si Jonas Pascual ng Cebu City. Balikan ka namin, Jonas, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon Radyo. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws at 1 million pesos naman sa grand draw. Hatid sa inyo ng Champion. Tapat po sa inyo.
ganoon kadaling makamit ang edukasyon, lalo na sa mahihirap na mamamayan. Dahil sa kakapusan ng pananalapi, malaking hadlang ito para sa kanila na makamit ang edukasyong nais nila. Nariyan din ang tukso na maaaring pagkalibangan katulad ng mga online games, mga barkada, ipinagbabawal na gamot. Ilan lamang yan sa mga hadlang upang hindi makatapos ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Kaya kung gusto mong makamit ang edukasyong ninanais mo, iba yung pagsisikap at disiplina sa sarili ang dapat pairalin. At lagi mong isapuso at isabuhay ang pag-aaral mo at lagi mong isipin ang pamilyang nagpapakahirap para lang mapag-aral ka. Isipin mo na maiahon mo sila sa kahirapan oras na ikaw ay makatapos ng iyong pag-aaral. Walang imposible. Basta magtiwala ka lang sa iyong sarili at sa kakayahan. Sabayan mo rin siyempre ng pananalangin sa Panginoong Diyos upang ikaw ay magabayan. Kasi alam mo, ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang magiging daan sa isang tao upang magkaroon ng mga kaalaman tungkol sa kanyang buhay, pagkatao at komunidad na ginagalawan. Kailangan ng ating mga kabataan ng edukasyon sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay na sa kanilang kinabukasan. Ito ang naghuhubog ng mga kaisipang tungo sa isang matagumpay na mundo na kailangan ng bawat isa upang lubusang mapakinabangan ng daigdig at malaman ang mga layunin nito. Ang edukasyon ang kayamanang pamana sa atin ng ating mga magulang na kahit kailan hindi maaaring manakaw sa atin ng sinuman, kaya maaari natin itong ipagmalaki kanino man. Mabuhay ka, Jonas Pascual. Hindi mo inalintana ang kahirapan, bagkus ginawa mo itong inspirasyon upang marating mo ang iyong pangarap. Maraming salamat sa iyo. Ngayon po samahan ninyo ko, mag-alay po tayo ng dasal. Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ay mabuti at mapagmahal. Patuloy mo po sana kaming lingapin, iniaalay po namin sa iyo ang aming puso, kaluluwa at isip. Ang iyong kalooban nawa ang siyang maganap sa aming buhay. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with a posture of humility. Lord, give us peace. Lord, heal our land. Idinadasal din po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Patnubayan po ninyo at basbasa ng mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayan. The Lord desires unity for His people, not division. Taus-puso po kaming nananalangin sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo kami ng kapanatagan at kapayapaan at igawad mo sa amin ang iyong biyaya at kalakasan. Ito'y aming dalangin na may lubos na pagtitiwala kay Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Sana po ay nakapulutan ninyo ng aral ang mga binasa nating liham sa araw na ito. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. Siyempre, bago tayo magtapos, gusto ko pong pasalamatan ang laging nakatutok sa atin, si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero. Andre, kumusta ba ang Thailand? No, na-enjoy mo ba, anak? Sana naman na-enjoy mo, ha? Naku, napakabait nitong anak ni Eric na to. Lahat ng mga anak ni Eric ay napakababait. Ano? Masunuring mga bata. At talaga namang sila'y pinalaki nila Eric, nilang mag-asawa na
may takot sa Diyos at respeto sa kanilang kapwa. Kaya mabuhay kayo, Eric, no? And syempre, gusto ko rin batiin naman ang mga tech natin na salamat sa inyo, ha, sina Het Del Moro at Arnold Arroyo. At sa RHTV naman, si Arnel EJ Ayalde. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And nawa po ay maging mabuti tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another and let us do something nice sa ating kapwa kasi it is such a good feeling. Ang mga hinanakit sa pag-ibig. Sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag isiping mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. May isang kaibigan. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot,